Lord Jesus, thank you for forgiving all my sin. Thank you, Lord Jesus, for your love, dying on the cross. Lord Jesus, be my Lord, be my Savior, and be my Master. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for your fellowship right now. Because you are the God who create light and bring peace. You are the God who establish everything, Lord God. Protect every one of us. Make your face smile upon every one of us. Bless every one of us and keep us. May you lift up your countenance and give everyone your shalom. Please seal our prayer. The glory, honor, praises, power belongs to you before all time, now and forever. In Jesus' wonderful name, amen and amen. Praise the Lord. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord. Believable Stories. Kwento, buhay, at tagumpay. inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Simula at pangarap. Nakilala niya si Kristo mula pagkabata. Lumaki siyang may pananampalataya. Ngunit sa pagdating ng mga hamon sa buhay, siya ay nakaramdam ng pagkalayo at nagtatanong kung bakit tila dumarating ang mga alalahanin. Sa kabila nito, patuloy siyang ginabayan ng Panginoon. Pagsubok at pagbangon. Isa sa pinakamalaking laban ng kanyang pamilya ay ang pagkakasakit ng kanyang kapatid na may breast cancer. Ngunit sa tulong ng Diyos, nagkaroon siya ng kakayahang magbigay ng suportang pinansyal at emosyonal. Dumating din ang panahon na matinding kagipitan sa pera, ngunit dahan-dahan silang iniahon ng Diyos mula rito. Ang lahat ng ito ay nagpapaalala na kailanman ay hindi sila iniwan ng Panginoon. Gabay at pundasyon. Isa sa pinakamakabuluhang himala sa buhay ni Marisol ay ang pagkakataong makapunta sa Israel, ang lupang nilakaran mismo ng Diyos. Isang patunay ito ng katapatan ng Diyos sa kanyang buhay. Ngayon, siya ay namumuhay ng may kapayapaan at mas kaunting pangamba.
Araw-araw ay nakikita niya ang mga pahiwatig ng pagmamahal at kadakilaan ng Diyos sa kanyang pamilya. Sandigang Banal na Salita. Deuteronomy 31:8. God will lead you. He Himself is with you. He will not fail you or leave you. Do not worry and don't be afraid. Mga bangga, mga pagsubok na nilampasan, himala ang nakamtan. Makakasama natin ngayon si Marisol Seco. Magandang hapon, Miss Sol. Sol. Ayan, hello po. Sol. Nako, kamusta Good afternoon. po? Kamusta at nilamig po ba kayo sa ating aircon ngayon? Sobrang lamig po, no? Oo, ang cute ng niyo, booth niyo. Diba? Ay, Sobrang thank you laki. po. Thank you po. Yes. Hinanda po namin to para sa inyo talaga. Yeah. Miss Sol, kamusta naman ang biyahe mo? Dito, pupunta dito. Kasi 1 o'clock, ang lakas ng ulan. Diba, yun nga inisip Oo nga, ko biglang eh. umulan daw kanina. Oo, may devotion day talaga kami every 12 o'clock up to 12:30. Kind of 12:30, ang lakas ng kulog. Apo. So, sabi ko, kailangan 1 o'clock, ready na ako. I mean, nagpe-prepare na ako. Pero nung kumukulog pa, sabi ko, ano kaya to? Iaalaw ba niya ako? May ganong sign pala. Oo. Pero nasan pong lugar kayo? Paranaque. Naku. Malayo-layo. Sa lugar kung saan talagang napaka... traffic. Oo. Oo. Diba? Talagang traffic yan. Pero by the grace of God, di ba? Andito na kayo ngayon at inadya talaga Yes, to. at maaga si Miss Sol. Oo nga eh. Oo, ang aga ko. In-anticipate ko na pag umalis ako ng 2 o'clock, medyo may struggle na yon going here. Medyo nakismile naman si Sisa. Alam niyo naman si Kapitana. Paparating siya. Kasi tinatanong ko, tuloy ba? Tuloy. Tuloy, kalmado lang. Yes, kalma lang. Yes. And looking young si Miss Sol. Thank you. Kasi kanina off-air pinag-uusapan namin, how to look young po. Yung Ayan. pala yung topic. Oo. At saka sa totoo lang, tawag ito, Kara, tanongin natin edad para malaman din ng mga pangga natin. Okay lang ba? Oo. Itanong, Oo okay lang naman. Dapat Open maging proud si yan. Miss Sol, di ba? Oo. O makapangga. Kayo na po Para magsabi. ma-inspire sila. Oo. Yes, dual citizen na po ako. So, I have my senior citizen's card. Nito lang pong March. So, dun sa question na how to be you. Yeah. Gusto ko yan. Paano nga po ba? Oo, paano mo ba? Totoo. Alam mo, basta siguro masaya ka, inside and out. Di ba? Totoo yan. Nagre-reflect sa Totoo. mukha. Yes, Totoo. you are at peace, sabi ko Yes. nga. Oh. Mag-exude yan eh. And nandun ka sa right Nako. circle of people. Sa totoo lang po, Miss Sol, kaming dalawa ni Kara, kasi pag may mga problema ka, lagi kami nakabusangot eh. So, kailangan pala, Kara, lagi tayo nakismile para Kailangan mas maging at peace din tayo. Tama, Para oo. looking young din tayo. Yes. Okay. Diba? Pero, sige, wag na natin patagalin ito, Oo Kara. nga. Miss Sol, ito, saan po bang probinsya kayo laki? Quezon. So, actually, Lola's girl, no? Mhm. Oh, So, same here. Relate. So, bali, galing kami talaga in Manila, in Quezon City, no? I was 12 years old nung nag-decide ako to go with my aunt na tumira ako sa Manila? province. Sa province, okay. Sa Quezon. Mhm. It's an island, Alabat Mhm. Island. So, doon ako, temporarily, inadapt ako ng lola ko. So, I took my high school sa island, Mhm. no? Pero may soft touch kasi sa akin yung lola ko eh. So, siya nagpalaki sa akin, siya nag-introduce sa akin ng strong faith. Mhm. Talagang binild niya ako, yung adulthood ko sa kanya yun. Yung parents po ninyo, ano pong pinagkakabalan sa buhay that time? Alam mo kasi marami kami in the family. So, I let them, alam mo yun, alagaan na lang yung other members of the family, family. mga kapatid ko. Ilan po ba kayo magkakapatid? 8. Walo? Oh, kaya pala. Kasi nung time na men, Mhm. sabihin ko na lang namin, kasi Yeah. mga bata pa kayo, paramihan nun. Paramihan. Yeah, so, Yung kasabihan kasi nung araw, totoo to, Kara. Parang Totoo alam to, ko na minsan sasabihin mo. Magparami ka ng lahi Oo. para maging masaya kayo. Di ba maraming asama, di ba? Pamilya. Oo. Pero nakita ko na yung struggle kasi ng family. Sunod-sunod kami. So, ang gap lang namin is 1.5, 2 years lang. So, sabi ko,
I think pag umalis ako dito, medyo Mababawasan. makakagaan. Oo, mababawasan ng Oo. Ba't ano po bang trabaho ng tatay niyo, ng father niyo? What I remember, ahente siya before ng pharmaceutical company. So, medyo nagkaroon siguro ng challenge na layoff, may mga sa mga businesses. So, nawalan siya ng work. But ang ko naman sa father ko, ang memories ko sa kanya, he keeps on fighting, talagang hanap siya ng work, hanap-hanap para sa family. Yung mother niyo po, ano pong trabaho? Talagang housewife lang si Pang-ilan po mother. kayo dun sa 8 magkakapatid? Second. Ah. Kaya, may strong, deep of sense of responsibility. So, nakita ko na isa sa kailangan kong responsibilidad being the second sa magkakapatid is to look after my siblings. Na-enjoy nyo naman yung pagkabata nyo kasi siyempre tayo, that time, gusto natin maglaro, makipagkaibigan sa mga kapitbahay. Na-enjoy nyo ba? Oo, na-enjoy ko naman. Meron din akong, alam mo naman yun, pagbata ka. Pero nung time namin, talagang medyo physical lang laro nun. Yes. Chinese garter. Tumbang preso. Tumbang preso, Suntunik. pikol. Oo. Yung mga... So, ko naman yan. Na-experience ko naman yan and enjoy ko naman siya. So, kayo lang po yung mag-isang nag-decide na ako yung pupunta sa lola ko? Siyempre, may acceptance din sa kabila meaning sa lola side, no? So, welcome naman ako sa lola ko. Ang maganda kasi, when you're living sa province, iba yung nakita mong kultura na detached ka sa chaotic life dito sa Manila, di ba? So, doon may disiplina. Naku, maaga pa lang, natutulog na kayo. Correct! Parang Alas 6 pa lang, Kara. yan, Hindi mga ka pa pwedeng 7. gising niya. Tulog parang ka na batik dapat. na yun na pag uuwi ka ng province, alam mo na Yes. ganito, madilim na lahat, wala kang choice kundi matulog. True. So, yun? Sa umaga, bibili akong pandesal, bibigyan ako ng lola ng barya, go ka sa pandesalan, take your breakfast, bibilangin niya yung centavo sa wallet niya, ibibigay niya sa akin, ito, baon mo, take note, 5 piso lang yun. Ano nang Time, no? mabibili? Totoo, marami ka na nang mabibili nun. So, lakad lang ako, 1 kilometer, going sa, provincial school, babalik ako for lunch, babalik na naman ako sa school, another 1 kilometer walk yon. So, masarap siyang, alam mo yon, balik-balikan. Yes. Marami siyang aral na binigay sa akin, actually. Yun yung appreciation ko during that time na nagstay ako sa lola ko. So yung strong faith niyo po pala is nanggaling sa lola niyo at mula pagkabata? Oo. Si lola kasi ang nag-introduce sa akin of regularly going to church, especially on Sundays. Okay. And take note, huwag kang pupunta ng church na hindi ka properly Dressed. So, Yun. ano po ba yung mga first memories nyo tungkol sa faith nyo na natutunan nyo sa lola nyo? Alam mo kasi sa Catholic, no, may mga rituals kang kailangan, pagdaanan, no? So, isa yon. And then, yung deep sense kasi na sa lola ko kasi sinasabi niya sa akin palagi na yung napapagdaanan ng family kasi away ako sa parents ko di ba? Hayaan mo, may awa ang Diyos. Matatapos din yan. So, alam ko na hindi lang ako nagdadasal kasama ko lola ko. Siya yung nagpapatibay sa inyo. Paano naman yung asawa, yung lolo mo? Anong pinagkakabalan Wala niyo? na si lolo. Ay, nung lumipat Talagang lola lang. Oo. Si lola lang talagang parang namin, alpha in the family. Dun sa side ng dad ko. Pero totoo ba yun? Kapag ganun, ang mga lola natin stricto, lalo na kapag religyoso Ay, So hindi ka talaga nakakalabas nun. Talagang ano monitor siya, ka. basta pagka galing mo from school, sisindihan mo na yung ilaw sa altar. Di ba? Ganyan. Automatic na yan. Kailangan sindihan ko yung lampara ang tawag ng lola ko dyan. Sindihan mo na. O, di sisindihan ko na. O, magsaing ka na. Di magsasaing naman ako. So talagang siya, yun na yung Routine nyo. Routine. Parang disiplinado din. Oo. Pero nabanggit nyo naman kanina, nakakapaglaro-laro naman kayo eh. Oo, may time naman ako, may me time naman ako sa lola ko. Pero sometimes ang me time ko, pumunta kami sa sa farm niya. Meron siyang farm na may konting kalamansi kang
makukuha, may konting buko na ipapapik doon, makikita mo yung rice field na, pwede na bang anihin yan, pwede na ba tayong magtanim dyan. Nakakaano lang ang kwento ni Miss Sol, no? How does it feel kapag nalayo ka doon sa kapatid mo? Siyempre, di ba, mamimiss mo yan eh. Alam mo, there was one time na naguhugas ako ng pinggan. Ayan na. Oo, naguhugas ako ng pinggan. Yung aunt ko is silently discussing or discreetly discussing something sa lola ko. So, sabi ko mukhang may problema na ayaw lang akong i-involve doon sa problema. But eventually, yung tita ko sinabi na sa akin. So, sabi niya sa akin, yung house ninyo, sabi niya ganon, yung dad mo, wala na siya sa house, meaning umalis. I mean, lumipat ng kabilang bahay. Okay. Sa mga kabilang bahay. Sa mga kabilang bahay. So, ang sinasabi ko, I have this deep sense of responsibility sa mga kapatid ko. Ang big question mark ko kaagad sa sarili ko is, paano na? Yung sa makabilang buhay, bahay pala, yung father mo, ilang taong ka nun, yung nalaman mo? Parang third year, high school. So, teenager. Teenager. Teenager pa ako that time. So, sabi ko, paano na mga kapatid ko? So, iyak ako ng iyak. Wala akong magawa. I'm very young, di ba? Sabi ko, maski na yung iyak ko man lang or taghoy ko sa Lord na bakit? Anong nangyari? Nagtampo ka ba? No answer yun, ha? Kasi walang makakasagot. Ang makakasagot lang nun yung parents mo, of course, di ba? Nagtampo ako, hindi siya tampo as in tampo na hindi na kita kakausapin. Despite of that, sabi ko sa sarili ko, and na-feel ko lalo ang love ng lola. Parang she assured me na, kung mag-alala, andito ako for you. And sumunod pa nga iba kong kapatid sa akin eh. Doon sa lola. Okay. Parang nakita nila, I'm in a great place. Let's see, baka kami pwede rin. So, iba kong kapatid, sumabay na rin sa akin. Ilang kapatid niyo po yung sumunod doon? 2. 2. Ang hirap ng gano'n, no? Di ba, yung father mo ay sa iba. Yung mother nyo, nagging... Siyempre, mas masakit yung sa nanay niya. Oo, mas masakit yun. Kaso problema, di ba, lumipat na rin yung mga kapatid mo sa inyo? In short, kami, parang hiwa-hiwalay kami. And then, yung connection, medyo may challenge. And like today, you have cellphone. Yes, makakapamusta ka agad Noon hindi eh. Noon hindi. Telegrama pa yata that time. Diba? Mga telegrama, magkano ka pa. Tsaka manghuhula ka. May mga nights nga na iniisip ko na kumain kaya sila? Di ba? Ano kayang ulam nila? Likas talaga sa puso niyo yung pagmamahal sa mga kapatid niyo. Talagang siguro if there's one thing na will put me down, kapatid. Anong plano, anong pangarap mo noon, nung bata ka? Ay, very simple lang. Makagraduate ako. Pag nakagraduate ako, yun na yung simula. Na sabi nga, makakaahon kasi. Yun lang naman eh. I think in my generation, kailangan mong ipakita na nakatapos ka ng education mo. Kasi yun ang magiging bridge mo eh. Para matulungan yung family mo. I think hindi lang naman dun sa generation namin, up to now pa rin, ganun pa rin yung mindset, yung tulungan ang family. Kasi usually pag ganito, inisip natin gusto ko maging doktor, maging... Oo, isa pa yan. Walang specific na... Hindi, gusto kong actually, nag-take ako ng nursing course. Alam mo naman ang dream, di ba? Greener pasture. Ayan. So, apply ako with the help of my auntie. Sige, I will support your schooling. Okay. Oh, thank you, Lord. Sabi kong ganon. Merong talagang susuporta. And then again, during those years, nakita ko, bumalik naman ang father ko sa family. Bumalik naman siya. So, in short, nagkaroon ng reconciliation. So, sabi ko, baka this is... for us na. For us meaning, ito na yon, totoo na to, na buo na kami, and then dire-diretso na to, mag-aaral ako, ganyan. Ang nakakatawa nung nag-apply ako dun sa course na yon,
in less than a month, clinose yung course na yon. Kasi 10 lang yata kami nun sa sa course. Sa course. So, lahat yon sa packet namin manggagaling. Alam mo naman ang nursing very expensive because of the lab, di ba? Na yung mga kasama ko, they decided to go to Manila. Dito na lang nila i-continue kasi dito nag-o-offer sa province wala naman kundi yung school lang na yon, and so happen na dissolve pa yung course na yon. No other way but to shift to another course. Okay, so sabi ko hindi pa to tapos meaning makagraduate ako dun sa second preference ko na course. Nakagraduate naman sa awa ng Diyos. Pwede po ba matanong ano yung course na AB Economics. So Economics. sabi ko meron naman potential na opportunity here in Manila. Umuwi ako meaning pumunta ako dito. Bumalik na ako ng Manila. Ano unang job o trabaho niyo? Sabi ko nga pagkakuha ko nung diploma, apply agad. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa kasi sa akin parang I have no right mag-relax. Kasi pangarap mo, 'di ba, may ahon sila Oo kasi yun yung dream mo, 'di ba? Paano mangyayari kung magre-relax lang ako? So, pagkakuha ko ng diploma ko, punta na ako ng Manila. Nakita ko kasi sa father ko na, ang ganda ng work nito as ahente. Apo. Sa pharmaceutical company, may kotse ka, di ba? Service yan binibigay. May kotse ka, tapos you go to other places, parang perks mo yon, di ba? Sabi ko, kayahin ko kaya. So, nag-apply ako sa mga pharmaceutical companies. And with the help of the Lord, okay naman. Hindi po ba kayo nagtampo nun sa tatay nyo nung bumalik na siya or nasumbatan nyo po siya na ba't nyo kami iniwan, ganyan-ganyan? Wala bang ganun nangyari? Walang ganun nangyari. But, I think, ang correct me na lang, ang mga lalaki kasi yung pride din nila. Ay, sorry naman. So, wala akong magagawa. Okay po. Hindi. Very silent lang kami, no? And, dumating na rin kasi, kung silent siya, I respect that. Ako rin, silent ako. Kaya hindi na kayo nagsalita pa? Hindi na, wala na. Pero siya, humingi siya ng sorry sa inyo. Oo, yun. Yung nagkaroon kami ng gap in communication for a very long time, no? Alam mo yung heart ko, nagkaroon ako ng kind of, meltdown ako sa scenario na nalaman kong na-hospitalize siya. That's the only time na pinuntahan ko siya and converse with him. Oo. Alam mo, talaga may way si Lord na, sabi nga, di ba, harden not your heart. Diba? Huwag kang maging pusong bato. And ang parents kasi, there are still parents, balik-ta rin mo na. Tama. Makinig sa kayo, commandments yan. Yung mga nanonood din sa atin. Tama yan. So, magulang yan. Sabihin na natin, kahit na the other way yung treatment sa'yo, di ba? Wala. Ikaw mismo, put humility sa family. Ikaw na magpakumbaba. Napaka-importante ng humility. Tama. Oo. Diba? Ikaw na magpakumbaba. So, nung nagkaroon po kayo ng conversation ng dad nyo, syempre may mga words na hindi nasabi, may mga hinanakit na hindi na ilabas. Naging okay ba kayo nun? Wala na kaming, hindi na namin inopen yung skeleton in the closet. Wala nang ganun. Parang basta lumambot na lang yung mga puso ninyo. Actually, the time na kailangan niya ng mag-transfuse ng blood, pumunta ako to several Red Cross branches just to source for blood. Oo. Yung mga donations. Tapos yung sister ko naman, nag-text siya sa company nila, mga branches na baka may pwede mag-donate. So, yun yung last namin ng dad ko. By the way, my dad passed away siguro mga 9 years ago na. So, yun yung magandang memories ko sa daddy ko. And then, inano ko na lang siya. Kinuha meaning, dinala ko siya sa isang place wherein
may magbabantay sa kanya kasi matanda na rin, health-wise hindi mo na sure. But may mga bilin, alam mo naman, huwag kang aalis, matigas pa rin ang ulo, but wag natin silang i-deprive ng happiness kasi pamamasyal lang nga ang kasiyahan nila eh. Totoo yan, totoo. Kaya inano ko na lang, sige na, okay na. Minsan gano'n na sila na matigas ang ulo, di ba? Oo, totoo. Pero yun nga, bigay mo na lang yung saan sila masaya. Tsaka sila yung tipong yung hindi kontento ng walang ginagawa. Oo. At walang kausap. Yan, isa pa. Kailangan may kausap. So fast forward natin, Miss Sol, no? Yung time na, nawala na yung father mo, ano ba yung mga struggles na dumating sa inyo? Siyempre, nag-isa na yung mother mo, kayong magkakapatid. Oo. Since mom ko na lang, no, may isang challenge kami sa family na my participation should be 101%. This was the time na nagkaroon ng, or may diagnosis ang sister ko of breast cancer. So, this is an aggressive type of cancer. So, ang sister ko kasi walang family eh. Single siya. So, wala siyang ibang sasandalan. During that time, ilang taon siya? 40s. Late 40s. Okay. So, diagnosis is breast cancer and it's the aggressive type. So, ano po ba, Doc? Kasi nandun ako sa doctor nung sinabi ng doctor na let's proceed with the mastectomy. So, isa lang, sabi ng doctor. Sabi ko, Doc, ano po ang chances na merong matira and kumalat sa organs or sa kabila? Sabi niya, the nearest kasi is the breast since ang ano niyan, pag-travel niyan dito eh. So sabi ko, would you advise, Doc, na pati yung isa, tanggalin na rin. So sabi niya, if that's your decision, yes. Sabi niya ganun. And then, after that, let's proceed sa chemo. So, hindi ko pinaano sa sister ko, though nakikita niya siguro, and wala naman siyang ibang kakapitan eh. Sabi ko, don't worry. I'll provide. Kaso di ba parang sunod-sunod na yung nangyari. No? So, paano ka nakasurvive? I mean, paano yung kinikita mo sa trabaho? Paano yun? Sa financial? Iyon ang wonders ng Panginoon. Galing niya. You know, magtataka ka kasi nung inoperahan yung sister ko, ang pera ko lang in the bank is sufficient for the surgery. So in short, paano yung chemo niya iba pang na ilang sessions, di ba? Sabi ko, Lord, alam mo naman eh, na kinakaya ko lang, sabi ko sa kanya. Kung tutulungan mo ko in this journey, maraming salamat. I surrender everything to you. So, in short, yan, nagkaroon ng operation, bayad kami, ganyan. Lumabas na siya, nakaschedule na yung chemo. Nakita ko yung, yung balance ko sa bank. Sabi ko, parang tatakbo lang to sa 2 chemo. Yung susunod, after, paano na, di ba? Paano na? Though, alam ng sister ko yung agony ko financially, no? So, actually, may insurance ako eh. Sabi niya gano'n. Sabi ko, marirelease kaya? Yan, hindi ko masasagot. Pero na-file ko na. Sige, sabi kong gano'n. Tingnan natin, baka lumabas. Kasi pag lumabas yun, malaking bagay. Kung ang schedule niya is next month na chemo, lo and behold, siguro 2 weeks bago mag-chemo siya, lumabas yun sa insurance. Sabi ko, parang answered prayer. Sabi ko, Panginoon, alam mo talaga lahat. And in your time talaga mangyayari, di ba? As long as you pray and ask for it, ibibigay at ibibigay niya. Never na hindi kanya pakikinggan. Pakikinggan kanya.
So blessing ka talaga sa iyong mga kapatid din. Kumbaga parang naging instrument po kayo 'di ba? Kaya yung instrument para makatulong din sa kanila. Oo. Sa mga ganito lalong pagkakataon. Ano man dami natin na pag-usapan about sa kapatid mo, sa father mo. Yung love life mo, ano Ayun nangyari? nga pala yung may family na po ba kayo ng time na yun? Oo. Actually, mother of 2 grown-ups ako. Ilan taon na po yung eldest Yung niyo? eldest ko is 34. Mhm. Yung second ko is 24. So, 10 years gap, no? So, yung 34 ko, meron akong isang relationship na it didn't work out, no? Okay. Yung relationship ko ngayon, ang fruit of our love is yung bunso ko. So, it's a combination, of kind of good parenting na rin of 2 parties, no? So, thankful pa rin ako, maski na sabi ko nga, yung challenge ko dun sa first, di ba? Na-accept ko na it's not for me, di ba? So, nung naramdaman ko na it's really not for me, bahala ka na. Single blessedness, I accept, sabi ko kay Lord. But if you will give me someone na who will dearly love and accept me, thank you. Few years after, siguro, yan, on the 10th, there's this guy who, courted me and ganyan. Meron din siyang kind of family meaning mga anak, no? Which I embraced as my own. Single dad. Oo, parang sabi ko, siguro meant, di ba? I mean, parang blended family ka. So sabi ko, there's a reason. So, para kaming, and the kids, kasi may mga apos, no? Though it's not my, apo, pero, alam mo yon, parang may sa connection, diba? Oo, may connection, may Kumbaga love. package na yan kasi ano mo na rin eh. Oo, diba? Take it or leave it that time, Yes, diba? Pero totoo. sabihin mo na agad kung ayaw mo. Oo. Para malinaw. Para malinaw. Tama yan, Oo. tama. Wala nang So, keme-keme. Okay na okay pala ang marriage life ninyo. Oo. Okay naman ang aming relationship as a family, ha. And, though may mga challenges, alam naman natin yan. Yes. Yung Wala tayo yan. sa happy environment all the time. Wala tayo sa paraiso. Curious lang, ano yung pinaka yung sa inyong relasyon ng mag-asawa, ano yung pinakamatindi? Na-struggle. Oo. Actually, dalawa yan eh. Kasi yung husband ko has his own business, no? Yung business niya, sabihin na natin, nagkaroon siya ng wrong decision. Kasi kapag entrepreneur ka, di ba? You take all the risk. Yes. Di Totoo ba? yan. And when taking the risk, nakadip talaga yung buong buhay mo dyan. Sabihin na natin, there's this wrong business decision na nagkaroon kami ng financial crisis. That financial crisis, alam mo ba, instead of separating the family, it bonds us more. Oh, and that's a good thing ha. Di ba parang Oo. napaigting pa kayo lalo. Oo, alam mo, walang iwanan. In some relationship kasi, pag finances na, nagkakaroon na ng iwanan eh. Yes. Di ba? To each his own na tayo. Kesa ako magbayad ng utang mo, iwanan na lang kita. Nagkakasumbatan na eh. So iba, susumbatan na. Kasi pinili mo yung business na yan, tapos ganun. Oh, ikaw kasi, ganun eh. Nagsisihan yan. May ganon, di ba? Pero sa amin, hindi. So, parang, your problem is my problem as well. Okay, let's find solution. Though hurtful sa mga bata, diba? Especially to my youngest, kasi may mga adjustments to make. And those adjustments minsan, alam ko, inside, nalulungkot siya, umiiyak siya. But the thing is, sabi ko nga, kung hindi ka materialistic na tao, diba? Baliwala sa iyo yun eh. Diba? Willing ka to live in a house. If before you have 7 rooms, now you live only in 3 rooms. Diba? Kung hindi ka naman materialistic na tao, ay di, okay lang. Diba? Kung before may ilan kang yaya, meron ka pang tagaluto dyan, o, ikaw na nga yung magluto. Kaya Pwede mo naman naman. mag-adjust eh. Pwede ka naman mag-adjust. And young pa naman sila eh. And this is the reality of life. Diba? So ano po yung nagtulak sa inyo na hindi, i-work out natin to?
yung presence nung tao na yun. Kasi kung wala siya sa'yo, di ba, na hindi kayo nag-uusap, communication. Yes. Communication and presence ng tao na yun. Pag nawala kasi yun, and hindi mo siya maiintindihan kung hindi rin siya open sa'yo eh. Tama. But that time, sinabi niya, siyempre, sabi ko nga, sir, may pride, no? So, ma-pride siya. Aray! Okay. Hindi naman. Parang nahihiya pa silang sabihin na may problema na eh. In fact, may problema na pala. Kasi ang mga lalaki po kasi ganito yan. As long as kayang magawa ng solusyon, hindi mo namin sasabihin muna. Gusto namin gawa ng paraan. Hindi, Jim eh. Okay. At saka kasi ang ultimate goal nila is mapasaya ka nila. Yun Tama, lang naman Kara. Yun lang naman sa dad, I think. And na-feel ko naman yun. Parang hanggat kaya at kung saan ka masaya, ibibigay ko. That's the all the time na naririnig ko sa daddy nila. Galing na. So paano ito bilang ano naman, 'di ba sabi niyo yung husband niyo merong anak ba sa una, 'di ba po? So paano niyo na-handle yung sa inyo ngayon yung anak niyo na paano kasi 'di ba minsan di close eh. Paano mo napag-close 'yun? Sa akin kasi hindi ako naging mother. Depende na lang sa sitwasyon. At saka siguro rin food. I mean, sa I serve ng food. Yeah, I serve kasi or pinilit kong matutong magluto. Kasi in a meal, doon kayo lang may chance or opportunity to talk, to be together, di ba? And to tell stories, what happened to you today. Ay, mga kamustahan. Kamustahan. Anong Oo, bago? anong nangyari sa school, di ba? O anong nangyari sa work, ganyan. Ay, maski na, lang yan, sunny side na itlog, basta nandun tayo lahat, okay na yan, di ba? So, kailangan may participation ako. Tama. Dun sa pagsiserve sa family. And yung pagluluto, I think, yun yung naging key ko eh. So parang sa lahat po ng mga challenges and struggles na nangyari sa inyo, parang somehow nalalagpasan siya lagi eh. Pero was there ever a time na parang, or alin doon sa mga pagsubok na yun, yung parang pasuko na ako? Parang hindi ko kaya to? May ganun ba na na-test yung faith nyo na nanghihina na kayo? Alam mo kasi ako, self-driven person, yung gagawin ko lahat, i-exert ko lahat, matatapos ko to at my own pace, at my own time. Dahil nga, result-oriented kapag dating sa corporate kailangan ma-deliver mo yung deliverables mo na eto, kailangan may output ka, kailangan ganyan. So, ang babaw nga minsan, pag hindi ko lang nakuha yung gusto kong ma-achieve in my personal career na sinasabi or hindi ko na-fulfill yung dapat kong i-deliver, naiinis na ako. Tapos yung inis ko yung parang, ano ba yan? Simple lang naman ang hinihingi ko sa'yo, hindi mo pa binigay. Di ba? Parang, bakit? Minsan may ganun akong question. Pero, those were the days, nung sabi ko nga, parang lagi akong hinahabol. Yung parang kailangan na mag-produce ako, kailangan nandito ako, kailangan nasa top ako, kailangan may incentive ako. Kailangan palaban pala lagi. Oo, kasi yung incentive, pandagdag kabuhayan yan di ba? And then, kailangan ma-promote na ako. Marami akong kailangan na work. At may plano na kayo. Marami kayong plano rin. Marami ka nang dinesign para sa sarili mo na hindi mo siya sinama. Hindi mo sinama ang Panginoon. Ang key talaga, which nito ko lang nalaman, na hindi naman ako kind of why only now or why late. Iba ang disposition ko ngayon. Ang disposition ko is, thank you. Thank you, Lord. At my age, nakilala kita. Nakilala kita sincerely Kasi kilala ko na siya noon pa Pero reading the Bible and be in a group na meron kaming devotions and makikita mo doon, gaano ba kalalim ang message niya sa'yo? Nasa Biblia pala. He's talking to you through the Bible. Sabi ko nga, at my age, hindi pa to huli. Hindi pa to huli. And nagpapasalamat ako.
hindi pala uso sa inyo ang salitang pagsuko. Oo, Dapat laban lang. laban lang. Kung baga hindi kayo pinanghinaan, sa lahat ng mga pinagdaanan nyo, tuloy pa rin. Ganon. Yes. Habang may hininga, sabi nga, habang may buhay. Sa lahat ng ng mga pagsubok na dumating sa buhay niyo, sa family ninyo, no? Ano yung natutunan niyo po? Okay. Alam mo, never turn your back to your family. Never turn your back. You are united with unique people kasi. Iba-iba yan. May gusto siya na hindi mo gusto. Yes. Di ba? May time siya na hinihingi niya. May space siyang hinihingi niya. Ikaw rin, may space ka na hinihingi mo. Di ba? Learn to adjust. Yung adjustment na yon, mabibigay mo lang naman kung naiintindihan mo yung tao na yon. And the way you understand, yung kailangan may love. Yes. Di ba? Kasi kung wala yung love, samahan ko na ng respect. Love and respect, yun ang key to a relationship. And I think communication. And communication as well. Kasi, alam mo, lately nga, bago kami matulog, no? Ang husband ko kasi is already 66 years old. Sabi niya, ito lang yung time na na-appreciate ko. Kasi ito lang yung time na nag-uusap tayo. Kasi he has work, I have work, di ba? Tapos, pagdating ko sa house, kung may kailangan gawin sa kitchen, gagawin ko sa kitchen. Siya naman, nood lang ng TV, and then bond kami sa bedtime na, pag manonood na kami ng TV. Ito yung best time in our life wherein nag-uusap tayo. Kwentuhan lang. Kwentong barbero. Ito, agree ako dyan. Kasi sa totoo lang, tayo mga Pinoy, sa mag-asawa, talagang, workaholic tayo eh. Gagawin natin lahat. Minsan, nawawala yung communication ba? Uwi ka ng bahay, matutulog ka lang, tapos hindi na kayo nag-uusap. Oo. Totoo yan. Isa sa rin nagiging problema Nagiging yan. cause minsan ng Ang away, syempre. Tsaka ng distance sa dalawang tao. Oo. Pag, halimbawa lang, minsan hindi maiwasan, no? Late ka uuwi, no? Wala nang time to chat. Sabi nga, I make it a point, tomorrow morning, breakfast, usap kami. I mean, talagang sa table. Effortan talaga. Effortan. Oo. Talagang, usap kayo, maski na hindi naman related sa buhay ninyo mag-asawa, di ba? Pero, there's a need kasi na magkaroon lang kayo ng funny moment. Yung mag-smile ka lang sa joke niya. Tsaka importante na yun eh. Tsaka napaka ganda rin tanongin na, kamusta ka? Baka may problema kayo, open kayo. Oo. Ano oras kaya mo pa ba? Kasi syempre sa trabaho, minsan talaga, Oo. pagod-pagod ka eh. Oo. At saka yung, ano oras ka uuwi? Hindi pa nga ako umaalis. Sabi kong gano'n. Hindi, kailangang alam ko para maset ko rin sa mind ko. Ganun pala yun. So, kasi ako, nagtatampo ako. Hindi pa ako nakakalis. Tatanungin mo na kung ano sa uwi. May ganun kasi hindi, may ganun eh. So, tama pala yung sinasabi niya. Tama yun. Kasi kaya niya tinatanong. Para alam ko na sa mind ko kung anong gagawin ko for the day. Tapos sa timing ako na nandito ka na sa house. Parang longing siya for someone to talk with. So naramdaman ko na ito na talaga ang ng senior. Nako. Grabe, no? Pero set na. Nakapunta po kayo sa Israel, no? Oo. Yan. Kwento niyo po, paano po nangyari yun? Kailan siya nangyari? Actually, through the kindness of Ma'am Gina to, ha. Kasi pupunta ako ng Davao kasi MX3 is our client sa distribution. So, isa pa yon, pag pumupunta ako ng Davao, may peace sa akin kasi Ma'am Gina finds time to talk to me. Yung spiritual nourishment, ang ganda, parang iba aura ko pag nandun ako. So one time sabi niya, gusto mong pumunta ng Israel. Sabi ko, Ma'am, talaga, ready na ako, nakaimpake na ako, bukas din, pwede. Ganyan. Tapos, nagulat na lang ako. Tinutuon ni Ma'am Gina. Iba si Ma'am Gina eh. Ma'am Gina. Gusto mo bakara? Ma'am Gina, baka naman. Tapos, di sabi ng husband ko, baka naman, di ba? Sabi niya,
sabi ko, sige, ilalabi ko. So, alam mo, no, ang ganda na ng Panginoon na magkasama kami. Wow. In a group. Oo, ng husband ko in a group. Alam mo kung yung faith ko is strong. I think my husband, stronger ang faith niya. Kasi dun sa crisis na tinawid niya, hanggang ngayon, hindi niya alam or how he will give worship to God. Hindi niya alam kung saan nanggaling. Sabi ko nga, di ba, natawid namin yung crisis, ha. Sabi ko, ang galing mo, Panginoon. Kung paano namin, of course, there's discipline dapat. Di ba? Alam mo, i-budget yan. Alam ko saan dapat pumunta yung pera na yan. Kaya ka binigyan ng resources, may purpose yan. Yes. Dali mo dun sa purpose na yon. So, ayun, nagkaroon siya ng kind of, tawag mo dyan, focus doon sa nabinigay sa kanya ng Panginoon na pambayad utang yan, hindi mo yan dapat. Alam mo, Kara, si Miss Soul, na ang laki ng naitulong sa'yo ng lola mo. Oo. Totoo yun. Ngayon po, anong mensahe niyo kung nakikita niya na yung estado ng buhay niyo ngayon? Mas lalong malapit na kayo sa ating Panginoon. Kung narinig niya, ano pong message niyo sa kanya? Alam ng lola kasi na KSP ako eh. Kulang ako sa pansin. Malayo pa lang ang lola ko, pinupuntahan ko na siya para bitbitin yung kaing. You know what kaing is? Yung nilalagay sa likod, no? Kukunin ko yung kaing niya. Or, kukunin ko yung malaking weight para hindi siya mahirapan sa likod niya. Nung nakagraduate na ako and naka-work na ako, what I did is, inimbita ko kaagad siya sa house ko. Bilang pasasalamat din. Sabi ko, day off ka muna dyan sa province. Kasi talagang siya, workaholic eh. Into farming siya talaga. Dito ka muna sa akin. 7 days, no? Alam mo, yun yung best day ko with my lola. Kasi nakita ko how proud siya sa akin as apo. And doon niya ako pinansin in such a way na, alam mo, naalala ko nung bata-bata ka pa sa akin, pag inuutusan kita, nakasimangot ka palagi eh. Kasi ayoko nung pinapupunta ko ng lola sa tindahan to buy asukal, ganyan. Eh minsan paulit-ulit, pabalik-balik niya akong pinapupunta. Lagi ka nakasimangot. Pero ngayon, alam mo, proud ako sa'yo kung ano yung na-achieve mo. And lagi kita pinagdadasal. So kung kakausap kong lola ko ngayon, I love you so much. At proud na proud sa inyo. Alam mo, sa house nga, pag nananaginip ako, ayan, kausap mo na naman ng lola mo. Kasi ako minsan sleep talker ako kung ano yung sinasabi ko. Bakit pa? Ano pong sa panaginip niyo? Kasi, ewan ko sa mga nakakarinig siguro yung husband naririnig. Siguro kausap mo na naman yung lola mo sa dreams mo, no? Sabi ko, oo, bakit? Inggit ka, no? Kasi alam nila may bond kami ng lola ko. And kung nandito siya sa tabi ko, malay natin, baka nandiyan lang siya. I love you very much. Thank you, thank you, thank you. I will not be Marisol as you see it. Me right now, without your help, without your love, and of course, building the strong faith in me. Maniwala ka lang, humawa ka lang. And sabi nga, in His time, maniwala ka lang. Ibibigay yan sa'yo. Hingin mo. In His time, ibibigay niya. Yun po ba yung biggest lesson na naituro sa inyo ng lola nyo? Na until now, kinakapit nyo talaga siya? Yes. And maging mabuti ka sa kapwa mo. Maging mabuti ka sa kapwa mo. Pag medyo nakikita ng lola na matigas nga ang ulo ko dahil ayoko maghugas ng pinggan. And sometimes, alam naman natin, mamamatay ng ilaw. Ano lang kami, cooperative. Sa cooperative, 9 o'clock, shutdown na yon. Mamamatay na ilaw, hindi ka pa naglalatag ng banig. Maglatag na, ganyan na. So, siguro,
yung katigasan ng ulo ko at yung pagnanag niya sa akin, no, nava-value ko ngayon. Kung di niya ako ginaganon, baka, alam mo yun, tengang kawali lang ako na hindi ko talaga ina-adapt. Yung mga anak ko nga, ma, yan ba yung sabi ng lola mo? Naiano nyo na sa kanila, no? Pasa. Oo. Pero, on top of it, talagang it's the strong faith. Sa tingin niyo po yung faith, paano siya nakatulong na magkaroon kayo ng peaceful life or malagpasan yung mga pagsubok? Kapag nasa kanya ka naman, you're at peace eh. Worry-free. Of course, kailangan mong malaman kung ano yung makapagpasaya sa'yo. If you are detached with material things, di ba? And ang pinangahawakan mo lang is His daily blessings. Actually, pagbukas pa lang ng mata natin, di ba? Life. Di ba? Blessing na life. yun mismo eh. Blessing na yun yung mismo. Yung paghinga mo pa lang na, buhay ako ngayon. Buhay ako ngayon. Kapasalamat. Pagbukas mo ng bintana, may sunrise, may ulan, may hangin, may halaman, di ba? May butterfly, may ibon tweeting dun sa sa bintana mo. It's already a blessing. Kung ganun ang perspective mo sa buhay. Tama. And tinanggap mo sa sarili mo na may isang Panginoon, a sovereign one, a dominion with dominion sa atin. You are at peace. You are at peace. Meron po bang isang Bible verse or message from the Bible na talagang nakatatak sa inyo at di nyo makakalimutan? Oo. Dun sa shinare ko nga kay Kapitana, no. Sabi ko nga sa kanya, this one is very simple lang. This is about your faith in God. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? So, kung siya, naniniwala ka sa Kanya, walang ibang makapagpatumba sa'yo. Grabe yung pagka-strong niyo, madam. Iba talaga pag, syempre, pag lola man palaki rin sa'yo, talagang... Tsaka bata pa lang kasi na-instill na sa kanya eh. Oo. Tsaka biruin mo sa dami ng pagsubok na dumating, diba, parang hindi man lang pumasok sa isip ninyo na, hindi, susuko na ako, tama na to, walang ganun. Oo. Diba? At tsaka kasi, yung connection, diba? Once na naputol kasi yun, parang you're giving up na rin something eh. Yun lang yung nakakalungkot na hindi ka naka-withstand dun sa test of times na sinasabi. Dahil very weak ang anchoring mo sa Panginoon. Kapag hindi ka of strong will, of strong faith, and sinasabi nga natin na hanggang kailan maniwala ka lang, magdasal ka lang, ibibigay niya. So, sa lahat ng pagsubok na nadaanan nyo nga kumbaga lagi si Lord ang inano nyo talaga, sana matulungan mo, talaga nangyayari. Basta maano talaga yung faith mo no? Oo. Basta nandyan lang. Ano po yung, last na lang, ano po yung maia-advise nyo sa patuloy at paulit-ulit na dumadaan sa pagsubok at nanghihina? In God's time, ibibigay niya. Yun lang ang ko. Huwag kang panghinaan ng loob. Talk to the right people. Kasi kung hindi ka may kipag-usap sa tamang tao and they will pull you down. Diba? Sabi nga, vexation to the spirit kasi yung mga yan eh. There's toxicity. Sabi nga. So, layuan mo lang and pumunta ka sa tamang group. Alam mo, ang laking naibigay sa akin nung not so small group na kung saan ako nag-participate, no? Kasi andun yung deep meaning of your relationship with God. Doon ko nakuha yung strong faith where I have it now. Kanina nga doon sa conversation lang namin every day we are overwhelmed. Halimbawa, katulad nyo, so busy, di ba? Yung pagiging toxic nyo in your daily task. Minsan, pinupull down ka Pagka pull down sa'yo,
iba na iniisip mo. Nakakapagsalita ka ng di maganda, Yes. 'di ba? Sa colleagues mo or even sa family members, 'di ba? Pag hindi natin inalagaan yung sinasabi ng community where we are right now, mapuputol walang connection. Hindi mo mabibridge yan agad-agad. So, let's be watchful of it. Yes. Let's be watchful of it. Alam mo, may natutunan ako ngayon Ano yan? Connection and communication. Iyon! Ako rin Diba? Very important ang Totoo. connection. At para magkaroon ka ng strong connection, dapat may communication. Communication is the key talaga. Diba? So, Yun. Naku, maraming salamat po sa Habitin tayo pag-inspire. kay ano. Oo nga. Ako Very dahil dyan. inspiring Ay, story. Salamat po, thank ha. you. Alam mo, ako yung dito, na-excite at parang kayo yung nagbigay sa akin ng energy. Wow! At marami naman din po kami natutunan din sa inyo. Yes. Especially sa mga mag-asawa, sa mga mag-jowa. Yun na natutunan mo tungkol doon. Yes. Ako At saka naman. syempre, ikaw ano sa'yo? Yun, yung connection and communication. Yeah. Ikaw, Jim. Ganun din. Same din tayo. Same, pero iba. Actually, communication talaga is napaka-importante. At saka yung, hindi, baka sabihin ni Jim yung Pinag- pride. Oo, Yung pride Ay, pride, thing. yung pride dapat di ba ba? Tsaka, Binababa naman yung pride. Oo. The Yes. humility thing. Ay, isa din yun po. Isa Very pa ba important sa'yo? talaga ang humility. Oo. Kasi, balikan ko po yung story nyo, no? Paano kung hindi kayo nagkaroon ng humility nun at galit kayo sa tatay nyo na, hindi, iniwan niya kami, bakit ako pupunta? Di nung nawala siya, di mas masakit sa inyo kasi may regrets kayo. Oo. Pero dahil inunan nyo po yung humility, pinuntahan nyo siya, kinalimutan nyo yung past, Oo. naging okay lahat. Yes. Hanggang sa namaalam siya. And you Diba? Yes, kung hindi ka naging humble dun sa aspeto na yon, hindi mo Yes. binaba ang pride mo, you break actually one of the commandments Yes, totoo din yun. Diba? Naku, sa mga anak Alam na mo. nakikinig din dyan, Oo, At alam kahit mo. hindi lang sa anak, sa lahat. sa lahat, Important ang oo. humility. Oo, Importante. alam nyo naman, even parents, hindi perfect yan. Mhm. Hindi perfect. Tao lang ang mga magulang natin. Yes. May pagkakamali, 'di ba? May mga shortcomings. Pero siguro in a daytime, kung kailangan yung medyo mag-give distance dahil na-hurt niya kayo, Mhm. give her the space, give yourself a space. Huwag mo lang patagalin, Oh. bumalik ka. Huwag naman kasi mga isang buwan, di ba? Huwag naman isang buwan, Dapat ano po, oo. sa tingin niya, mga ilang araw lang. Bakit parang iba na yung tao? Ay, sorry. Sorry ako. Pero usually sa ganito mga, dapat niya, isang linggo, hindi dapat isang linggo. matagal na yung isang linggo. Pero alam mo, pag-pray mo na lang siya. Ano po ano po yung pinakamatagal sa inyo, Miss Sol? Ano po yung sa gantong pagkakataon? Pag alam ba, hindi kayo nagkakanuhan yan? Oo. Matagal na yung 1 week, ha? Gano'n po dapat? Ilang araw po? Matagal na yung 1 week. Kasi alam mo, meron akong experience na in 3 months time, kaya kong hindi makipag-communicate. Pero inside talagang basag na ako. I mean, hindi ko na... 3 months? Parang hindi ko na ma-feel na tao pa ba ako? Kasi parang wala ka ng emotions pag ganun di ba? Kung baga, naging manhid ka na. Naging manhid ka na. And wala, you're disobeying God pag Yes. ganun. Di ba? Love your brethren, sabi nga niya, as you love it. So, dapat po mga 2 araw, okay? Ay! Naayos na. Okay, maiba tayo sa topic May natin, no? hugot, no? Oo nga, Bago kasi kung talaga saan. po kasi yung ano About pride kasi ako nadadali tuloy ako Okay. But anyways, naku, ito po ang handog po namin sa inyo. Isang certificate from Energy FM and Believable Stories. Paghanga at pagkilala kay Marisol Seco para sa pagbabahagi ng inyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Pinagkakaloob ngayong September 18, 2025, 4 p.m. ng hapon, 3rd floor East Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ng aming mga puso at pasasalamat. Ayan. Para po sa inyo po ito. Thank you. At meron pa po. Yan, there's more. There's more. Ayan po. Of course, MX3. Ayan. Pabi, gusto po kayong pasalamatan at batiin po na nanonood sa ating ito. Okay. To the Devo team, the Devotions group, the Not So Small group. Hello. Isi-send po ni Kapitana ang link for your appreciation. To my family, bigay ko na lang din yung link mamaya. They do not know I'm here. Hindi ko sinabi. Sige po.
Ako, mapapanood nila po yan. And to MX3, thank you. Dito ako bilib. Yan. Maraming salamat po at ingat po kayo at babalik pa rin ulit kayo sa amin. Kami may kwento pa si Madam. Sundan natin yung 2 C's, di ba? Ayan. Okay, maraming salamat po. Thank you so much po. Ay, nako, makapangga. Nako, isa na namang na-inspire na naman tayo sa kwento ni Madam Marisol. So, sa programang ito, walang format ng success, walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Siyempre, tuwing Webes, mapapakinggan na natin ang kwento ng inspirasyon mula sa MX3. Dito ako, Believe. Ikaw, ano ang believable story mo? Maraming salamat, Gandang Kara. Thank you din, Jimbo. At siyempre, sa ngalan po ng aking partner na si DJ Sheena, ito po ang Believable Stories at abangan nyo po lagi. Everyday po ito ha. Siyempre, iba pa yung Monday natin and Thursday. Kapag meron kayong Believable Stories, pwede nyo kwento sa amin yan. So, thank you po. Kara, maraming salamat. Thank you, Dan. See you on Thursday again. See you again next week. Correct. At ito pa rin ang same, pero iba. We are number 1, 106.7 Energy FM. Panggawag sabing radyo. Sabihin mo.